Awitan ng hari at siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Amen! Purihin natin at awitan ang ating Panginoon bagkat karapat-dapat siya ng ating pagsamba. Karapat-dapat siya ng ating pasasalamat. Talagang karapat-dapat siya sa buhay na meron tayo ngayon. Kaya eto lang yung magagawa natin sa Kanya bilang pasasalamat. Purihin natin ang Panginoon. Sabayan niyo po kami sa aming pagpupuri. Hallelujah, Jesus! Oh
hayaan mo nga, Panginoon Lord God, na maging kagalakan mo, Panginoon, mabigyan ka namin ng kaluguran, mapangiti ka namin sa aming pagpupuri at pagsamba, Panginoon Lord God. Panginoon, inaangkin namin ang awiting ito bilang panalangin ng aming mga puso, Panginoon Lord God. At sinasabi namin sa iyo, Panginoon Lord God, na kung kami lang sa sarili naming lakas, Panginoon, wala kaming kayang gawin, Panginoon, kung hindi ka namin kasama, Panginoon Lord God. Kaya Lord, hayaan mo na ialay namin sa iyo ang papuring ito. Hallelujah, Jesus. To your hand I commit again with all I am for you, Lord.
Jesus, O God. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon Lord God, na sa pribilehiyo na makapagpuri at makaawit sa iyo, Panginoon Lord God. Hallelujah! Buhay na namin ang purihin at pasalamatan ka, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus! Ikaw lang ang aming tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, O God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon Lord God. Kung kami ay nasa presensya mo, Panginoon Lord God, talagang ligtas kami, Panginoon. Ikaw ang aming tanggulan, O God. Hallelujah! Ang aming kapahingahan, ang kapayapaan na binibigay mo sa aming puso ay hindi namin mahahanap sa iba, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang kasapatan ng aming mga buhay, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng meron kami dahil ikaw ang Diyos na nagbigay nito, O God. Hallelujah, Jesus. Nagpapasalamat kami dahil may ganitong gawain, O God. Hallelujah, kung saan lahat ng nasa bawat tahanan ay malaya kang mararanasan, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, maparangalan ka ng aming pagsamba, Panginoon, Lord God. Hallelujah! Mangusap ka sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Hallelujah! Ikaw ang naging sentro ng gawain ito, Panginoon, Lord God. Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, O God. Hallelujah! Lahat ng pasasalamat. Oh, lahat ng pagluwalhati ay sa iyo. Dahil dakilang ngalan mo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Binabalik namin sa iyo ang mga papuring ito. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah! Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Isang magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat ng nakikinig ng online prayer meeting. Una sa lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang maligayang Pasko. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang pagsasalu-saluhan naming iyong salita, O God. Itago mo nga po ako sa iyong likuran. Ikaw nga po ang kanilang makita, ang kanilang maramdaman, at matumimo sa kanilang puso at isipan ang iyong mga salita. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Paano ba tayo manalangin? Di ba po sinusunod natin yung acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Sa 1 Timothy 2 verse 1 po, ang nakalagay ito na una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Ibig sabihin, may mga kahilingan tayong hindi natin ipinaabot sa Diyos. Di ba pag may kahilingan tayo, especially pinansyal, sa magulang natin agad ito sinasabi. Pagamat hindi naman po mali, di po maling lumapit sa magulang kung may pangangailangan tayo. Kasi nga, alangan namang sa kapitbahay tayo magsabi. Siyempre, kay mama muna, kay nanay, kay mami. Pag tayo ay masaya at nais nating magpasalamat sa ating mga magulang, tayo nagpapasalamat. Dahil sila ang tumutulong sa atin sa pag-aaral. Bagamat tama naman po iyon. Dahil iyon nga ay isang uri ng pagpapalaga sa kanilang ginagawang sakripisyo o sa ating mga kaibigan. Nagpapasalamat tayo dahil siya ang nakakatulong sa atin. Di naman po masama. Yung iba nga sa Bombay natakbo para humiling, especially pinansyal. May kasabihan nga po tayo, ang taong nagigipit sa Bombay lumalapit. Ganoon tayo bilang tao. Pag may kahilingan o pakiusap, pasasalamat, sa tao natin ipinapaalam, ipinadadama ang ating pasasalamat. Bagamat di naman po masama
Pero meron tayong nakakalimutan at ito'y itinagubilin ni Timothy sa chapter 2 verse 1 to 6. Una sa lahat, ipinakikiusap kong please lang maaari ba? Yun, parang ganun eh. Paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Panalangin ang inyong pakiusap o pamamanhik, pasasalamat para sa lahat ng tao. Imbis sa magulang, sa Diyos muna natin sabihin ang ating kahilingan. Ang ating mga pakiusap, pasasalamat, sa Diyos natin ipaabot lahat ng iyan. Bagamat may ibang nagpapasalamat kay Emperador Alfonso. Sinasabi kay dun sa pulang kabayo, Red Horse, nagsasabi ng hinanakit niya, kahilingan niya, pasasalamat niya. Bakit di tayo lumapit sa Diyos? Bakit sa tao at sa taong bato? Kasi yung iba humihiling naman kay Saint Jude, Saint Augustine, lalo na yung mga taga-tansa, kay San Pedro. Alam nyo kung nabubuhay lang si Saint Peter, sasabihin nun, tumayo kayo, huwag ninyo akong luhuran, tao rin akong kagaya ninyo. Minsan naman kay Santa Claus, bakit hindi natin ipaabot sa ating Diyos ang lahat, kagaya ng sinasabi sa 2 Timothy verse 2. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan. Yun po yung sabi sa verse 2. Kaya po kung ibig natin silang pasalamatan, ibig nating ipanalangin sila o humiling, ipanalangin natin sila sa Diyos. Pagkamat di masamang magpasalamat sa kanila, pero ipaabot natin sa Diyos ang ating kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat sa kanila upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, may marangal at may kabanalan. Yun po ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 2. Ano naman po ang sabi sa 3? Ito ang mabuti at nakalulugot sa Diyos na ating tagapagligtas. So nalulugod po ang ating Panginoon pag sa Kanya tayo lumalapit, sa Kanya tayo nanalangin, sa Kanya tayo humihiling, sa Kanya tayo namamanhik at nagpapasalamat. Hindi sa tao, hindi sa taong bato, hindi kay Emperador Alfonso o hindi doon sa pulang kabayo, hindi rin sa Bombay. Kaya po sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sa 4 po, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ibig pong sabihin, ipanalangin natin ang lahat ng tao. Ipanalangin natin sila na makakilala sa Diyos. Ipanalangin natin sila kung hindi pa sila nakakakilala na makilala ang Diyos. Kung nakilala na nila ang Diyos, lumalim pa lalo ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Ano pong sabi sa chapter 6, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at mahayag sa takdang panahon. So, ibig pong sabihin dito, nais ng Diyos na siya ay mahayag sa takdang panahon. So, paano po siya mahayag kung hindi natin ipapanalangin yung mga taong nais niyang maligtas din? Diba? Sabi po rito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. So, ibig ng Diyos na malaman nila yan. Siya ay katunayan ng banal na layunin ng Diyos. So, yun ang banal na layunin ng Diyos.
na ipaalam natin sa mga tao ang katotohanan tungkol sa nag-iisang at tagapamagitan sa Diyos. Yun po ay si Kristo Jesus. At mahayag ang banal na layunin ng Diyos sa takdang panahon. So, tunay nga po na natuto ang Diyos kung sa Kanya tayo lalapit diretso. Wala tayong ibang lalapitan. Wala tayong ibang sasabihan. Bagamat di naman po masama magpasalamat sa magulang, sa mga taong ginawan tayo ng kabutihan. Ibig ko sabihin, kung pasasalamatan natin sila, pasasalamatan din tayo nila. Na-receive na natin yung reward. So, halimbawa po, may ginawang kabutihan yung ating kaibigan. Sabihin natin, salamat ha. Tapos ang gagawin din natin, ibabalik natin yung kabutihan sa kanya. Ibig ko sabihin po, kung meron tayong ginawang kabutihan, wag nating angkinin na yung kabutihan yun ay tayo ang gumawa. Si Lord po yung gumawa. Naging instrumento lang tayo. So pag sinabi niya salamat at tinanggap mo, na-receive mo na yung award, reward. So mas maigi kung sabihin natin, sa Diyos ang papuri. So ipaaabot natin sa Diyos yung papuri, pasasalamat, kahilingan, panalangin para dun sa taong ginagawan tayo ng mabuti kagaya ng ating mga kaguruan, ng mga may kapangyarihan. Di po ba dapat natutuwa tayo sa kanila, nagpapasalamat tayo sa kanila. Pero manais ng Diyos na ipanalangin natin sila. Doon tayo magpasalamat sa Diyos upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Kung sino-sino ang nais nating ipanalangin, ipanalangin po natin. Kung sino man ang gusto nating pasalamatan, pasalamatan po natin. Iabot natin ito, itong ating mga kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat sa ating Diyos. Yung pong sabi ni Timothy, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Sa lahat po, walang exemption. Yun po ang mababasa natin sa aklat ng Timothy. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at may kapangyarihan. Wala pong hari sa atin, pero may presidente. Upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Kaya po yung ginagawa nating panalangin sa ating mga presidente, sa ating mga senador, congressman, biblical po yun. Kasi ipanalangin natin sila kung anong hinihiling natin sa kanila na, Lord, makakilala sila sa iyo. Hilingin natin, ipaabot natin sa Diyos kung ano man ang hinihiling natin na, Lord, pinakikiusap ko na sila po ay maglingkod ng tapat, na sila ay hindi maging korap. Ipanalangin natin, ipamanhik natin sa ating Diyos. Kaya po yung ginagawa natin yun ay biblical. Kaya po lahat po ng ginagawa natin yun ay naaayon sa salita ng Diyos. Kasi nga, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yung po ang sabi sa verse 5 ng 1 Timothy chapter 2. Sabi doon. So, isa pang gusto ay, siya ay katunayan ng banal na layunin ng Diyos at mahayag sa takdang panahon. Ito na po yung takdang panahon. Kailangan na nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Kailangan na nating ipaabot sa Kanya ang ating mga panalangin para sa ating presidente, congressman, senador, lalo na ngayon mag-e-eleksyon, para sa ating mga kasundaluhan, sa ating kapulisan, na sila ay magtagumpay sa kanilang pagsawata sa mga masasamang elemento ng lipunan. War against drug, matagumpay nilang masawata yon. Yung pong ipanalangin po natin sila.
ipamanhik at magpasalamat. Iabot po natin iyon. Ipaabot po natin iyon sa Diyos. Huwag sa kanila, yung sa tao, Sergeant, salamat ha, kasi naging mabuti ka, naligtas ka. Bagamat hindi masama yun, pero higit sa lahat, ang sabi nga sa aklat ng Timoteo, ipinakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat. So, bago po natin sabihin sa kanila na pasalamatan sila, sabihin muna natin sa Panginoon. Unahin natin silang ipanalangin. Unahin natin silang ipamanhik. Unahin nating paabutin sa Diyos ang pasasalamat para sa mga taong ito. Para sa lahat ng tao na tumulong sa bansang Pilipinas. Ang mga doktor, frontliners, guro, abogado, engineer, kahit po yung mga nasa laylayan, sabi nga nila, ang mga vendors, janitors, ang mga ngalakal, ang mga dispatcher, ipaabot po natin sa Diyos ang pasasalamat sa kanila. Dahil kung wala sila, kung wala ang dispatcher, ang bagal ang takbo ng sasakyan. Kasi maghihintay ng 1 oras yung driver. Kung wala yung vendors, saan tayo bibili ng malapit lang? Punta pa ba tayo sa mga malalaking mall para bumili lang ng 3 pirasong saging? Di po ba napakabuti na merong vendors? Ipanalangin po natin yung magtataho. Kasi pagising mo sa umaga, sila na yung maririnig mo eh. Hindi ka napupunta sa tindahan. Ayan na sila na napakasarap na may taho sa umaga. Panalangin natin yung magpapandisal. Sabi kasi po rito magpasalamat para sa lahat ng tao. Ipanalangin natin yung mga nagkakalakal. Kasi po kung wala sila, nagkalat ang mga bote, karton, dyan sa daan, na dagdag basura pa. Pero nandyan sila para kunin iyon. Nakakabawas ito sa ating basura. Kaya ipanalangin po natin sila. Ipanalangin po natin ang mangingisda, ang magsasaka. Ipanalangin po natin yung mga naggagawa ng uling. Ipanalangin po natin yung mga hindi natin napapansin na kailangan din nating ipanalangin. Kasi ang sabi nga rito, para sa lahat ng tao. Gaano kabuti ang pagmamahal ng Diyos? Di ba? Talagang para sa lahat ng tao. Kaya ipanalangin po natin. Hindi natin alam yung mga kumukuha ng basura natin. Dapat din po natin silang ipanalangin. Kasi hindi puro yung mga matataas sa lipunan lang. Kailangan po natin sila. Dahil dapat ipaabot natin sa Diyos ang pasasalamat na mayroon tayong mga community helpers na kagaya nila. Dahil kung wala sila, mahihirapan tayong gumalaw. Kaya nga po, nung mabasa ko tong verse na to, nadagdagan yung kaalaman ko. Kasi pag tayo nagpe-pray, lagi na lang presidente, senador, bagaman di mo naman po masama. Pero nakapag-pray na po ba tayo para sa mga mag-uuling, magtataho, magpapandisal? Di po ba hindi pa? Kaya ngayon po, gusto ko po namang maiba na paabuti natin sa Diyos ang pakiusap, kahilingan sa kanila, panalangin natin sila, ipamanhik at ipagpasalamat. Panalangin po natin sila. Pakinggan po natin, samahan po natin ang panalangin para sa kanila. Hallelujah, Lord. Panginoon, itinataas ko sa inyo ang mga tinatawag nilang nasa laylayan ng lipunan. Pero sila ang pinaka-importante na hindi napapansin. Pinapanalangin ko po ang kanilang kaligtasan sa pag sila ay nasa labas upang sila ay magtinda ng pandesal,
maglako ng taho. Sila man din, Panginoon, ay proteksyonan mo. Sila man din, Panginoon, ay nangangailangan ng panalangin. Ang mga nagtitinda ng binatog, ang mga vendors, mga fishball, ang mga magsasaka na madaling araw pa lang ay gumigising na upang magtanim ng palay na kinakain ng lahat ng tao. Ang mga mangingisda na kung wala sila, wala tayong protina sa katawan. Wala tayong makakaing lamang dagat. Nais ko rin pong ipanalangin ang mga mag-uuling na hindi napapansin. Nais ko rin pong ipanalangin ang mga dispatcher dahil kung wala po sila, maiinip tayo, ang tagal bago mapuno ng sasakyan. Kaya ipanalangin din po natin yung mga nangangalakal na kung wala po sila, nagkalat ang mga lata, karton, bote sa atin. Pero dahil nandyan sila, kinukuha nila yon at binibili pa sa atin. Yung mga patapon natin, nagkakaroon pa tayo ng kita kung wala po ang mga ngalakal na yan. Kaya ipinapanalangin ko po sa Panginoon na bigyan sila ng kaligtasan sa kanilang pang-araw-araw na hanapbuhay. Ilayo sila sa virus, ilayo sila sa aksidente, at bigyan sila kalakasang pisikal upang patuloy na makapaghanap buhay, patuloy na magawa ang kanilang tungkulin dito sa ating bansang Pilipinas. Nais ko pong magpasalamat sa Diyos na mayroong mga ganong klaseng hanap buhay. Nais ko pong ipamanhik na sila man din, Panginoon, ay umangat ang kabuhayan. Sila man din, Panginoon, ay makalasap ng ginhawa. Sila man din, Panginoon, ay sumaya ang buhay at humaba pa ang kanilang buhay. Sila man din, Panginoon, ay pinapanalangin kong makakilala sa iyong pangalan. At sila man din, Panginoon, ay maligtas. Malaman nila kung gaano mo sila kamahal. Ipinapanalangin ko, Panginoon, na isang araw ay maabot sila ng iyong salita. Gamitin mo ang iglesia ng JG Abukal upang maabot namin ang mga taong ito sa tansaman o sa buong Pilipinas. Gamitin mo ang mga Kristiyano na nakakilala sa iyong pangalan. Itinataas ko rin sa iyo mga pedicab driver. Itinataas ko rin sa iyo ang yung mga hindi pansin, ang mga mekaniko na kung wala sila, hindi tatakbo ang sasakyan. Tinataas ko rin sa iyo ang mga konduktor. Itinataas ko rin sa iyo ang mga repairman. Tinataas ko rin sa iyo ang mga factory worker. Salamat, Panginoon, sa kanilang hanap buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na nagiging bahagi ng bansang Pilipinas, ng pag-unlad ng bansang Pilipinas. Lord, tulungan mo sila. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo. Dinggin niyo po ang aming panalangin, Panginoong Jesus. Itinataas po namin ang bansang Pilipinas, Lord, na maging malaya na laban sa anumang kasamaan, gawa po ng iyong kaaway. Nakakalungkot mang isipin, Lord God, na lagana pa din ang mga masasamang gawain, gaya po ng pagbibinta ng mga iligal na droga ng ilan naming kababayan, Panginoong Jesus. Maging ang talamak din ng korupsyon, Lord, sa aming ahensya, sa ahensya ng aming gobyerno, Panginoong Jesus, na lalong nagpapahirap sa aming bansa. Panginoong Jesus, hipuin niyo nga po ang kanilang mga puso, hallelujah, upang sila'y magbago at hindi na magiging sakim sa kaba ng bayan, God.
dahil marami pong mga kababayan namin ang nagugutom sa panahon namin ngayon. Hallelujah. At nangangailangan ng tamang pagkalinga mula sa aming gobyerno. Gayon din, Lord, aming ding idinadalangin sa iyo ang aming mahal na Pangulong Duterte at ang kanyang mga kasamahan sa panunungkulan sa gobyerno. Lord God, pagkalooban niyo nga po sila ng mabuting kalusugan, kalakasan ng kanilang pangatawan at kapayapaan sa kanilang puso, Panginoong Hesus, upang magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin, God, sa aming pamahalaan. Dalangin din namin sa iyo, Ama, ang mga proyekto ng aming mahal na Pangulo. Nawa, Lord, bago matapos ang kanyang termino, ay kanya na pong mapatapos ang mga proyekto niya, Lord, gaya po ng mga infrastruktura, para po ito sa kaunlaran ng ekonomiya ng aming bansang Pilipinas. Gayon din, God, itinataas din namin sa iyo ang lahat ng religious leader, Lord God. Huwag niyo pong hayaan na manghina sila, Panginoong Hesus. Hallelujah. Tao lamang din po sila, Panginoong Hesus. Nakakaranas din ng mga pagsubok sa buhay. Hallelujah, Jesus. Tulungan niyo nga po sila, Lord. Hallelujah, na kanilang mapagtagumpayan ito upang patuloy po silang magpahayag at magturo ng iyong mga salita, Lord, sa mga taong uhaw sa salita mo, O God, Jesus, maging sa mga miyembro nila sa simbahan, Panginoong Hesus. Hallelujah. Patuloy mo po silang gamitin, Panginoong Hesus. Hallelujah. Upang mapagtagumpayan, Lord. Hallelujah. Ang kasamaan dito po, Panginoong Hesus, sa sanlibutan ito, Panginoong Hesus. Hallelujah, Jesus. Dalangin din namin sa iyo, Panginoong Hesus, na ang Omicron variant, Lord, hallelujah, na ayon sa balita, Lord, ay nakapasok na daw dito sa Pilipinas. In the name of Jesus, hallelujah. Huwag niyo pong hayaan, Lord. Huwag niyo pong pahintulutan, Panginoong Hesus, hallelujah, na kumalat pa ito at muling magdulot ng lockdown sa aming bansa. Hallelujah, Jesus. Dalangin din po namin sa iyo, Panginoong Hesus, ang iyong pagkilos, Lord, upang ang pagkalat ng virus na ito ay mapigilan. Amin ding pinagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming alalahanin at pagkabalisa. Hallelujah, sapagkat kayo lamang po, Ama, ang siyang makapagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan ng aming mga puso, Lord. Hallelujah, dulot ng mga pangyayari sa aming kapaligiran. Pinagkatiwala din po namin sa iyo, Lord, ang aming buhay at ang bansang Pilipinas, Panginoong Hesus, na minahal at pinili mo. Ito po ang aming samot dalangin sa dakila mong pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. O Diyos naman naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa oras nito, Panginoon, sa iyo, Lord. Tunay napakabuti mo, Panginoon, sapagkat patuloy mo kami pinaalalahanan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong magandang mensahe na aming pinagsalo-saloan sa oras nito, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Lord, sa oras nito, Panginoon, aming itinataas sa iyo ang mga manggagawa ng aming bansa, Panginoon, tulad ng mga abogado, mga nurse, mga doctors, Panginoon, mga teachers, Panginoon, mga kapulisan, Panginoon, mga bumbero, Panginoon, Lord, mga pilot, Panginoon, Lord God, mga flight stewardess, Panginoon, mga call centers, agents, Panginoon, office staff, Panginoon, Lord. Lahat po sila, Panginoon, aming itinataas sa iyo, Lord God. Gayon din po, Panginoon, mga vendors, Panginoon, Lord. Ano man ang uri, Panginoon, na kanilang mga trabaho, Panginoon, Lord. Alam ko po, Panginoon, iingatan niyo po silang lahat, Panginoon. Hindi ko man po sila maisa-isa, Panginoon. Humihiling po kami sa iyo, Panginoon, na ingatan, proteksyonan niyo po silang lahat, Panginoon. Sapagkat sa iyo mga kamay, Panginoon, nakasalalay ang kanilang kaligtasan, Lord God. Lalo na po ngayon na may virus na naman po dumarating, Lord, sa aming bansa, Lord. Pero kami nagtitiwala, Lord God, na talagang iingatan niyo po sila. Maging sa ibang bansa, Panginoon, aming mga kababayan, Panginoon, Lord, iingatan niyo po silang lahat, Panginoon, doon, Lord. Marami pong salamat. Tunay napakabuti mo, Panginoon, sapagkat wala kang anak, Panginoon, na pinababayaan, sapagkat sinabi mo nga po, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan, sa masama't mabuti, pantay ang iyong pagtingin, Panginoon.
Kaya Lord, maraming pong salamat dahil nakikita mo po ang lahat ng bagay, Lord. Marami pong salamat, Lord. Ganon din po, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang mga kumukuha pa, Panginoon, mga basura namin, Lord God. Lord, talaga ingatan niyo po sila, Panginoon, Lord. Tunay na walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po silang lahat, Lord God. Sa dami po, Panginoon, na manggagawa, Panginoon. Ang EPSA, Panginoon, Lord God. Mga nagtatrabaho sa EPSA, Panginoon, Lord. Ingatan niyo po sila, Panginoon, lahat, Lord. Alam po namin na, Lord, na hindi mo sila pababayaan, iingatan, Lord. Sapagkat sinabi nga po na mo, Panginoon, mahalain namin ang aming kapwa. Kaya, Lord God, patuloy namin silang itinataas, Lord God. Sapagkat sabi mo nga po, Panginoon, na kung mahal namin ang aming kapwa, makikita nila na kami iyong alagad, Panginoon. Kaya Lord, sa gayon di man po namin sila makakakilala, Panginoon, Lord. Pinadadama namin ang aming pagmamahal sa kanila, Lord God. Lord, marami pong salamat. Tunay na, Lord, tinuturoan mo kami na, Lord, na ibigin namin ang aming kapwa, Lord God, nang higit pa sa aming sarili, Lord. Lord, marami pong salamat sa mga salita mo na patuloy namin, Lord God, pinangahawakan. Marami pong salamat. Alam namin na tutugunin niyo po ang aming mga panalangin na ito, Lord God, para sa kanila, Lord God. Marami pong salamat. Ingatan niyo po sila, samahan, Lord God, sa lahat ng oras, Lord. Marami pong salamat. Ito po ang aming samantalangin sa matamis na pangalan ni Jesus Kristo ang Panginoon. Amen. Amen.